Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Kasi kahapon mga kaibigan may nagtanong sa akin na boss, i-vlog mo yung i-content mo yung about sa shipping po. Sa akin naman dyan mga kaibigan hindi na ako mag-vlog sa about shipping kasi tayo naman ay nagpa-ship lang. Tayo ng shipper po. Kasi pag tayo ang nagpa-ship mga kaibigan, medyo na po, nakakapagod din mga kaibigan kasi pagpunta natin doon sa airport, maghingi sila ng veterinary na resibo about permit ba mga kaibigan, at saka yung magpunta ka sa veterinary, kailangan mo pang ilagay mo, ipakita mo yung number na ginagamit mo sa pag-immunize ng mga manok mo, katulad ng yung mga mga kaibigan, NCD, sutay, ilagay mo yung serial number doon. Nakakaano na po mga kaibigan, kaya hindi na po ako dyan. Tapos pumunta ka pa sa LGU, papirmahan mo doon, tapos dalhin mo na nakakaano na yun mga kaibigan. Shipper na lang, kasi ang shipper sila na bahala doon mga kaibigan, kung saan man ang destinasyon ng manok mo. Example, Luzon, kahit saan po, kahit Ulo pa yan, Usulo pa yan, talagang maabot doon mga kaibigan. Kaya at saka wala ng po, kaya shipper na lang ang paraan mga kaibigan para madali lang po yung pero pag tayo pa ang magpunta dyan sa napaka dyan mga kaibigan. Lahat naman siguro mga breeder mga kaibigan, shipper na po, shipper na kinukontak mga kaibigan, kasi yung mga shipper may mga lisensya na yun. Totoo yan mga kaibigan, kaya hindi na kayo mahirapan. Magbayad ka lang kung ano yung mga presyo na inano nila po. Kaya sa akin shipper na mga kaibigan, kasi pag pa tayo dyan sa tayo pa magka-ship na po, medyo na po, maraming proseso mga kaibigan. Pwede na naman kung medyo malapit-lapit lang katulad ng Cebu, pero shipper pa rin mga kaibigan, madali lang po kasi lang nila yan mga kaibigan, parang i-drop mo lang yun sa kung ano yung meet-up area nyo, kung anong mga place na meet-up nyo, tulad ng Cebu, daling ko yan sa Tagbilaran, sila na pong bahala mag-ship papuntang Cebu po, saang banda sa Cebu man. Kaya hindi ka na mahirapan mga kaibigan. Yun lang po, yun lang ating yung ating ipakita ngayon mga kaibigan ay yung possible na gagamitin natin kung makaabot man tayo sa Litborn mga kaibigan. Hindi ko pa alam kung makaabot ito kasi medyo mga bata pa, pakita na natin yung mga golden boy lang kasi yung ibibreed natin mga kaibigan kung makaabot man tayo sa Litborn po. Pakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano yung mga pinipili kong mga pulit dyan para naman makita nyo po. Ito po mga kaibigan, kunin nyo po. Yung sukat dito mga kaibigan ay 3 inches po dito. Yun lang ang anuhan ko mga kaibigan na pag pumipili tayo ng mga pulit po. Ito, maliit na manok lang po. Hindi ko naman yun yung medyo malaki yung gagamitin mga kaibigan. Kasi itong golden boy, kahit medyo maliit lang pero bulto yung katawan nila po. Tulad dito mga kaibigan. Ang sukat ng paa, napaka ganda ng nila, alignment. Saka tingnan nyo po, pencil fit mga kaibigan, saka medyo may pagkapunkan siya dito mga kaibigan. 45 ganon, saka bulto yung katawan. Ito lang mga kaibigan. Tingnan lang natin kung makaabot ito sa Litborn po, saka pwede na. Saka ipakita din natin yung gagamitin natin broodstag po. Ito lang po, ito ang i-breed natin sa Litborn kung makaabot natin mga kaibigan. Ito ang isang napili natin po. Meron pang isa mga kaibigan. Ito din yung isa mga kaibigan, parang kamba lang po. Pero magkaiba ang markings ito mga kaibigan. Pareha lang ang kulay, same lang ang kulay nila. Kabulto din katawan, pencil fit. Tingnan nyo po ang alignment ng paa mga kaibigan. 3 inches din to mga kaibigan. Galing dito po, hanggang dito mga kaibigan, 3 inches din. Kaya ito lang mga gamit natin mga kaibigan. Maliliit lang na inahin po, mapulit mga kaibigan. Tingnan natin kung makaabot ito sa Litborn po. Ito lang mga kaibigan. 23. Pero pinipili natin yung kulay na talang golden boy po. Tingnan niyo po mga kaibigan. Simple lang, maliit na inain lang po. Saka kunin pa natin yung isa mga kaibigan. Ito rin ang pangatlo mga kaibigan. Tingnan nyo po, pare-pareho lang talaga sila mga kaibigan ng po.
pormahan mga kaibigan. 45, medyo hindi buka yung buntot. Saka alignment ng paa mga kaibigan, tingnan nyo po. Saka maninipis talaga itong mga ano nila dito. Pinili talaga natin yung maninipis mga kaibigan, itong maliliit talaga yung mga daliri po. At saka ano mga kaibigan, yung kulay niya pare-pareho lang po, tingnan nyo po. Pero magkaiba ang markings nito mga kaibigan. So yung mga straight golden boy po, ganito lang ang mga pinipili natin mga inahin mga kaibigan. Maliliit lang po, tingnan nyo po. At saka may isa pa doon. Kunin natin yung mga lalaki, possible na gamitin natin mga kaibigan. Ito po mga kaibigan, ito po yung isa sa mga gamitin nating mga broodstag po. Tingnan nyo po mga kaibigan. Napakanipis yung mga paa niyan. Saka ang alignment po mga kaibigan, tingnan nyo po. Saka maliliit lang na manok to mga kaibigan, tingnan nyo po. Maliliit lang na manok to. Hindi natin alam kung makaabot to ng litbon. Maliliit lang to mga kaibigan, tingnan nyo po. Pero ang napakanipis yung mga paa nila mga kaibigan, tingnan nyo po. Napaka pencil fit po. Ito lang po ang gagamit natin. Bulto ang katawan kahit maliit na manok lang. Bulto mga kaibigan, tingnan nyo po. Napakagandang manok po. Dalawa pang pinili natin gawing broodstag mga kaibigan. Tingnan nyo po yung isa. Ito po. Nako, napakagandang manok to. Kahit puro to mga kaibigan. Ito lang, may mga palo po to. Ito din mga kaibigan, yung isang napili din natin na gawing broodstag po. Kung makaabot man ito sa litborn mga kaibigan. Simple lang, napakaliit lang manok lang po. Pero bulto yung katawan mga kaibigan, tingnan nyo po. At saka alignment ng paa, tingnan nyo. Saka, napaka siguro, ang timbang nito paglugon nito, baka 1.9 o 2 pa. Kasi maliit lang talaga mga kaibigan, tingnan nyo po. Trace lang yung paa niya mga kaibigan, oh. Pero napakanipis po ang paa. Tingnan niyo po. Ganito lang ako magpili ng broodstag mga kaibigan. Napakaliit lang po. Hindi pa masyado kasi batang-bata pa po. Tingnan niyo po mga kaibigan. Ito po ang golden boy natin na napili na gawing broodstag natin mga kaibigan. Tingnan niyo po. Napakaliit lang po. At saka may pakita din akong isa doon mga kaibigan na sinalang ko po. Para sa mga yung pinaris natin ay yung yung dati na nating brood pulit mga kaibigan na galing sa Cebu, medyo bulto katawan. Pinaris ko po doon sa golden boy na straight po na medyo matataas talaga pero may-ari na doon, mayroon ng may-ari doon mga kaibigan, si Ad Velasco po. Pinakasta ko lang doon para medyo bumuka yung katawan niya kasi masyadong mataas mga kaibigan. Kaya pinarisan ko, depende lang sa kanya kung magkasta siya doon o hindi. Ipakita ko rin sa inyo mga kaibigan, tingnan niyo po. Ito lang mga kaibigan, ang gawin natin broodstag po, napakaliit na manok lang mga kaibigan. Pero palo dito super po. Meron ng may-ari mga kaibigan. Ito ay si golden boy din. Kasi gusto niya ng yung matangkad talaga. Pinarisan ko siya sa ating dating inahin po. Bukas to. Ito mga kaibigan, kinucord ko dito para medyo talagang siya. Talagang maliguon ba mga kaibigan. Tingnan mo, napakagandang manok din. Pero hindi ako magbudgak na ganito, grabe kataas po mga kaibigan. Pero ito ang ito ang request ng ating mga kaibigan, ng ating nagpahulugan po. Kaya pinano ko mga kaibigan, pinapakasta ko dun sa natin na babae, yung bulto talaga yung katawan. Kasi medyo mataas siya po. Tingnan niyo po, napakataas na manok po.
Hindi ho ako mag-broadcast ng ganito. Pinarisan ko lang ng medyo talagang malaking babae, bulto, katawan. Heavy bone po. Ito naman, kahit mataas siya, sakto naman yung katawan niya. Lalo na medyo madbilok na talaga ito. Ano nito ng 9 months, medyo lumaki din to kasi napakaluwag pa po yung ano niya. Tingnan niyo po kung gabi, napakagandang manok po. At saka ang super taas. Pero ang alignment ng paa niya, mga kaibigan, maganda po. Tingnan niyo po, 11 talaga, mga kaibigan. Yun lang po. Ang may-ari nito si Ad Velasco po. Kasi sa kanila daw, gusto nila ng medyo mahabang manok, matataas na manok. Matataas. Kaya binigyan natin, mga kaibigan. Kasi ang Golden Boy naman, mga kaibigan, magkalabas talaga ng medyo matataas na manok po. Kasi yung mga pulit na maproduce natin, mga kaibigan, ay trace talaga yung mga paa nila. Tingnan nyo po yung gold natin. Magandang gold po. Yan, gagamitin din natin yan. I-cross din natin yan sa mga 5K Golden Boy natin, mga kaibigan, or 5K man. Ayun po, mga kaibigan, pinakita lang natin yung gagamitin natin. Kung makaabot man tayo sa Litborn, kahit hindi makaabot, mga kaibigan, talaga mag-breed pa rin tayo kasi straight breed yun, mga kaibigan, sa Golden Boy. Yung iba naman, pag makakuha sila, okay lang naman sa kanila, mga kaibigan, yung ano lang, personal ban lang, mga kaibigan. Pero pag makapaban din tayo sa Litborn, paban natin po. Ayun lang talaga, mga kaibigan. Ayun lang, pinakita ko lang kung sino yung gusto maghulog doon ng Golden Boy. Straight, yun lang, mga kaibigan. Baka may idagdag pa tayo ng mga gold to Golden Boy or gold to gray or kasi itong Silton talaga wala na po kasi iniwasan natin yung magkamali tayo, mga kaibigan, kasi nagkahiya po. Kasi may kumukuha natin ng Silton ng tatlo lang sila, pero iniwasan na natin, mga kaibigan, wag na po kasi ano lang tayo, mga kaibigan, talagang play safe lang po. Golden Boy okay kasi ang daming babae natin. Medyo ito kasing Golden Boy ang ano natin, mga kaibigan, ito ang unang ano natin kasi. At saka ano po, hindi ko kayo mabahala, lalo na sa mga gilid boys na kasama natin. Napakamura lang po. Nako, hindi na kayo makapili na hindi na kayo makakuha ng ganun klaseng presyo po. Kasi ako dati ganun din, naghanap ako. Kung wala talaga, mga kaibigan, mahirapan ka talaga. Pero ang pinaka-main source dun, mga kaibigan, yung babae talaga po. Grabe yung, mga kaibigan, yung ginagamit natin yung woodstag, napakaliit mo yung mga ano nila dito. Talagang may mga palo talaga yon. At saka ano, mga kaibigan, kahit mga crosses natin dito, hindi naman natin yan ipares ng ano, yung makulang sa palo talaga. Yung mga palo talaga, kahit yung mga pinasip natin, mga kaibigan, yung street na Golden Boy din na ano, napunta kay doon sa Masbate yun, o sa Bicol. Ay, yung mga manok na yun, mga kaibigan, ito, hindi tayo mahiya doon kasi alam ko may mga palo talaga po. Yung gold, super yun, mga kaibigan. Saka may gold din tayo dito. Kasi yung isang gold na napadala natin ay cruises yun ng pumpkin. Yung isa naman ay cruises ng Golden Boy. Kaya ibalik ko siya sa Golden Boy para mag-report siya po. Depende lang naman yun, mga kaibigan. Ay tayo naman pag magbigay ng manok o mag-share ng isang manok, mga kaibigan, napakamura lang po. Talagang affordable, mga kaibigan. Dito lang tayo, mga kaibigan. Ito'y ate lang pinakita. Magandang umaga sa ating lahat po.